Hello everyone! Ayan, trending na trending po sa social media platforms ngayon ang isang video na kung saan ay napahiya at nag-walk out ang isang congressman po, no? Si Congressman Alan Uno Ecleo ng Dinagat Island. Yan, Lone District of Dinagat Island. Yan, mararamdaman na po ng mga kongresistang pumirma sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan, so tandaan ninyo sa mga congressman pumirma sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, face the wrath of the people's anger. Ayan, so galit na po ang maraming Pilipino, pero malayo pa po ang eleksyon. Kung kayo po ay hindi po tumatakbo sa ngayon, mayroon pa po kayong pagkakataon para bumawi. Ayan. So anyway, natanggap nyo naman na po yung bayad sa inyong pagpirma, ay pwede nyo na pong baligtarin at sabihin ang katotohanan. Yan, china-challenge ko lahat po ng kongresistang pumirma sa impeachment trial. Kung hindi man po kayo ngayon tumatakbo, no, sa halalan 2025, ay mayroon kayong pagkakataon para bumawi sa taong bayan. Aminin ninyo ang katotohanan na nakatanggap kayo ng bayad kapalit po ng pagpirma ninyo dyan sa impeachment na inihahain, no, sa Senado sa kasalukuyan. Ayan. Very obvious po kasi mga kaibigan, obvious na nakatanggap kayo ng bayad. Bakit? Kasi nga noong 2024, marami na pong mga kongresista ang nag-file ng impeachment complaint. Pero dahil wala pa po yung 2025 budget na yan, yung AKAP na yan, hindi pa ninyo nakukuha, hindi pa nakuha noong tao na nagpamudmod ngayon ng pera. Ibig sabihin, nung nakaraang taon ay wala pang budget. Kaya ibig sabihin, wala pang pambayad sa mga kongresista. Imagine, last year pa yung impeachment na yan, no? December 2 na i-file ang unang impeachment complaint. Sumunod po yung pangalawa, yung pangatlo, December lamang din po yan na i-file. Pero hindi po yan na i-forward sa opisina po ni House Speaker Martin Romualdez, no? Nandun pa lamang po sa opisina ni Secretary General Reginald S. Velasco. So, ibig sabihin, during that time, lahat po kayong mga kongresistang pumirma ngayon sa impeachment na yan ay wala pang bayad. Ayan na nga. Ayan. So ito na nga po mga kaibigan. Very obvious po, no, na nagkaroon ng bayaran para lamang makompleto ang 1/3 votes ng mga kongresista. So, gaya po ng sinasabi ko, it's a challenge to everyone. Umamin na po kayo habang mayroon pang panahon para sa susunod na 2028 election. Okay. So, kung hindi man po kayo ngayon na kumakandidato sa pagkakongresista o sa senador, no, sa Senado, makabubuti po na umamin kayo. Pumirma kayo, it's because mayroong napakalaking pangako. Pumirma kayo dahil mayroong kapalit na pera. So, ibig sabihin, totoo po yung nabasa natin, napanood natin na si Congressman Lordan Suan, ang sabi po niya, after voting yes to impeachment, ayuda is coming. This is just the beginning. Totoo po yun. No? Totoo po yun. Ibig sabihin, akala ng mga kongresistang utu-uto na pumirma, huwag kayong mag-alala kasi 100% kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, tayo na ang maghahari ngayon sa politika. Dahil tayo na po ang maghahari, hindi lamang milyon-milyon ang makukuha ninyo. Mas malaki pa pong opportunity yan, mas malaki pang pera ang makukuha natin. Kaya pumirma na kayo dyan sa impeachment. Ganyan po ang nakikita nating senaryo. Kaya pumirma ang 215 at tapos nadagdagan pa ng 25 na mga kongresista.
Ayan, so panghuli pong pumirma, si Saldi Ungab, Saldi, eh, Zaldico. Yan, nagmamalinis din no? Samantala siya yung chairman ng GAA. Alright. So, kauna-unahan, pumirma itong anak ni President Marcos. Si Sandro Marcos. Okay. Isa sa mga artista na kauna-unahan, kaluluklok pa lamang ha. Kaluluklok pa lamang, kapapanalo pa lamang. Itong ito. Kilala niyo ba ito? Ipapakita ko yung nasa likod ko. Ayan Ayan idol ko pa man din yan. Akala ko matalino, akala ko mahusay, akala ko tapat. Yung asawa ni Maine Mendoza, kilala niyo yun? Yan, isa po yan sa mga pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si ang pangalan nito? Arjo Ataide. Ayan, si Arjo Ataide. Ayan. So, malamang, pinagpipiestahan na nila yung perang natanggap nila. So ito na nga mga kaibigan, dahil ayaw nating gumawa at magbalita ng fake news, panoorin natin kung paano ibinagsak ni Congressman Alan Uno B. Ecleo, Lone District of Dinagat Island, ang kanyang mikropono pagkatapos nag-walk out. Ayan, tapos ang sinisigaw ng taong bayan habang siya ay nag-i-speech, 4 minutes po kasi yung speech niya. So, pinagsalita naman siya. Habang nagsasalita siya, ang sinisigaw ng mga constituents niya ay, pirma pa more, pirma pa more, pirma pa more. Ayan. So, china-challenge ko lahat ng kongresista ngayon na nanonood sa videong ito. Umamin na po kayo habang maaga pa. Congressman Ataide, umamin ka na. Bago-bago ka pa lang yan sa politika, isa ka na kaagad crocodile. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Diyos ko po, Congressman Ataide, ang bait-bait ng iyong nanay, si Sylvia Sanchez. Idol ko yun Ang galing nun ni Sylvia Sanchez. Idol ko rin si Maine Mendoza, yung iyong asawa. Oo, idol ko rin. Pero ikaw pala ang sisira sa kanilang pangalan, sa kanilang reputasyon. Ikaw pala ang maghahatid ng dungis sa kanilang integridad. Ayan. Napakaganda pa man din ng paghanga ko sa iyo, nung tumatakbo ka bilang kongresista, Hindi mo lang alam, but I supported you. Dahil napapanood ko yung mga vlog ng iyong nanay. Tapos ganyan ka pala, mukha kang pera, So, gamitin ko lamang, yung naging post ni Associate Justice Antonio Carpio. Sabi po niya dito sa kanyang post, "The blind leading the lost, a nation betrayed." Tapos ginamit po niya yung quotation, famous quote from Martin Luther King Jr. "He who accepts evil without protesting it is really cooperating with it." Ibig sabihin, kapag tinanggap mo ang evil nang hindi ka man lang nagprotesta, hindi ka man lang umayaw, hindi ka man lang nagalit, bagkos niyakap mo pa, tinanggap mo pa, ay ibig sabihin yan, nakipag-cooperate ka sa demonyo. Yan, so siguro naman, very obvious yung ating definition, at pagpapaliwanag, He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it. From Martin Luther King. Obvious na obvious naman kasi. Tapos pipirma-pirma kayo dyan. Kung walang bayad dyan, di sana nung December pa kayo pimirma. December pa dapat kayo pumirma kung wala talagang bayad yan. Kasi nga, dineklara na ng Supreme Court, hindi pa pala. Malapit na kasing ideklara ng Supreme Court na unconstitutional yung budget na yan. Kaya minadaling kunin yung pera para kayo ay bayaran. Very simple.
Ayan na nga mga kaibigan, huwag kayong kukurap, no? Tinanggal ko na po yung boses kasi nasa Visayan language po ito. Ayan, kitang-kita po ninyo. Pinagmamalaki kasi niya yung akap. Ayan, oh. Tingnan niyo kung paano niya binagsak yung mikropono na kanyang hawak. Ano po kasi ang sinisigaw ng taong bayan? Pirma Pamor. Pirma Pamor. Ayan. Ilang beses natin yan na mapapanood, kitang-kita ninyo kung gaano kabastos itong si Congressman Alan Uno Ecleo. Ayan, so kayo na po ang bahalang humusga mga kaibigan. Ayan, susunod na ating expose, sino nga ba ang gumawa ng paraan para mabilis makalikom ng 215 na mga signature para ma-impeach sa House of Representatives itong si Vice President Sara Duterte. Ayan, so ibig sabihin sino yung kumilos? Sino po yung gumalaw? Sino po yung nagpunta sa iba't ibang opisina ng mga kongresista para papirmahin sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte? Ayan, very obvious po kung sino po yun. Kilala nyo na po ba kung sino yung kauna-unahang kongresista na gumawa ng paraan para mabuo ang 215 signatures? Ayan, so sa susunod na video ko mga kaibigan, ang kongresistang ito din po ay nakatanggap na rin ng karma dahil siya po ay pinasuhan na ng Public Attorney's Office. Ayan, hindi na po nagpaligoy-ligoy pa ang Public Attorney's Office. Okay, dahil ito po ay involved sa isang maanumalyang proyekto noong kanyang kapanahunan. Alright.